Isang mapagpalang oras po ng panonood, mga minamahal namin na mga kapatid. Kumusta po kayo? Ito po ang inyong kapatid kay Kristo, kapatid na Jomel Arsenal. Kasama ko po ang kapatid na Jerry Sibilia. Kumusta po kayo mga minamahal po namin mga suking tagapanood ng programang Kapitulo Bersikulo sa muli po nating pagtatanghal ng programang ito. Sana'y makikinabang kayo sa inyo pong ginagawang pagsusuri ng mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. At sa mga oras na ito, mga minamahal na mga kapatid, atin pong tuklasin ang mga katotohanan ng banal na kasulatan kung alin ang tunay na iglesia. Sapagkat sa panahon na ito, kapatid na Jerry, marami po ang nagkiklaim na sila ang tunay. Ngayon sa atin pong pagsusurit, pagtutuklas ng mga katotohanan, alin po ba ang tunay na iglesia? Ito yung sasagutin natin. Ngayon, alamin muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng salitang iglesia? Ang salita pong iglesia ay nanggaling po sa salitang Griego na eklesia. Nang ibig sabihin po tinawagan. Opo. Mula po sa kadiliman ng buhay hanggang sa kagilagilalas ng liwanag, yan po ang ibig sabihin na tinawagan ka, calling out. Ika nga ang salitang eklesia. Opo. Sa salitang Griego at ang katumbas naman yan sa salitang Hebreo ay kahal. Ayun. Ang ibig sabihin po ay assembly. Yun. Yung bang iglesia na binabanggit, meron na ba nito sa lumang tipan na binabanggit ang Biblia? Meron na po sapagkat yung salitang kahal ay meron po sa matandang tipan pa. Dahil yung salitang kahal assembly or pagpupulong o kapulungan, naroon na po. Katulad ng ating mababasa dito sa aklat ng 7:38 ng aklat ng Gawa. Opo. Ito po ang ating mababasa, mga minamahal po namin mga taga-subaybay. Ito yung naroon sa iglesia, sa ilang, na kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ng ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Sa makatuwid, meron ng iglesia sa panahon pa lamang ng matandang tipan at ito ay ang kapulungan na pinangunahan ni Moises at walang iba kundi ang matandang Israel. Ayun. So sa lumang tipan, meron ng iglesia. Opo. Pagdating sa bagong tipan, nanatili ba itong iglesia na ito? Ang ating Panginoong Jesucristo po ay meron pong kapahayagan sa Kapitulo 16, ang bersikulo po ay 18 ng aklat ng Mateo. Ganito po ang ating mababasa. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ngayon po sa ating binasa, Pastor Jomel at mga gilo namin taga-subaybay, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Opo. Sa makatuwid, meron pong iglesyang itinatag ang ating Panginoong Kristo sa panahon ng bagong tipan. Ayun. Pero nais nating ipapansin, Pastor Jomel, na kung may iglesia sa lumang tipan na binanggit natin at binasa natin sa Biblia, napakalinaw ng talata, Opo. bakit may iglesia rin sa bagong tipan? Yun. Nangangahulugan bang dalawang iglesia ito? Yun, magandang katanungan yan na dapat nating ipapansin at mabigyan ng kasagutan. At ang kasagutan po niyan ay kamukha po nitong ating mababasa sa aklat ng Oseas. Pakinggan po ninyo ang pahayag ng banal na kasulatan sa aklat po na isinulat ng propeta Oseas. Ganito po ang nakalagay sa Kapitulo 14, ang bersikulo po ay 1. Ang sabi po ng Biblia ay ganito, O Israel, hindi ba ito yung unang iglesia? Opo. Manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Ayun. Ang Israel po na siyang unang kapulungan o unang iglesia na pinangasiwaan ni Moises sa ilang na ating binasa ay nabuwal dahilan sa kanyang kasalanan, sa kanyang kasamaan. Opo. Kaya nung ang ating Panginoong Kristo isinugo, Pastor Jomel, ng Ama, ang kanyang misyon ay itayo ang iglesyang nabuwal. Ayun. So, nung itayo ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Jerry, dahil ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Pagdating ba ng mga apostol at nung apostol ay namamahala at nung sila'y nawala, ito ba ay natalikod ng iglesyang ito? Hindi po ito natalikod, kundi nagpapatuloy, Pastor Jomel. Ayun. Kasi po, yung transition ng karanasan ng bayan ng Diyos, ng tunay na iglesia muna sa panahon ng matandang tipan, bagamat ito ay palaging nagkakasala, Opo. ang matandang Israel, isinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo, upang itayo ang kanyang iglesia. Kaya Yun. sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Dahil ito kasi nabuwal. At nung ito'y nabuwal, hindi nawala kailanman ang kanyang iglesia. Ayun. Ang mga apostol ang unang naging kaanib noong kanyang itinayong muli ang kanyang iglesia sapagkat ito'y nabuwal. At ang, di ba sabi ng Biblia, si Kristo isinugo upang hanapin ang mga nawala Opo. sa sambahayan ni Israel. Kaya yung iglesia
na itinatag ng Panginoon Jesucristo, ito rin po yung iglesyang nabuwal. Ayun. Mhm. Ay ngayon, nung ang ating Panginoon sa Kristo ay umakyat na sa langit, Mhm. ang mga apostol ang namamahala, ay ano po ang nangyari sa iglesia ang kanilang pinamamahalaan? Ang iglesyang ito na pinamamahalaan ng mga apostol, Pastor Jomel at mga giliw namin taga-subaybay, unang-una, sabi nga natin, ang mga apostol ang unang ginamit ng ating Panginoon Jesucristo Opo. para ang iglesyang ito ay mangaral ng katotohanan dahil siya ay nagtataglay ng mga dalisay at tunay na aral sa pangunguna ng mga apostol. Nagkaroon siya ng iba't ibang katawagan. Ayun. Ang ibang katawagan dyan, Iglesia ni Cristo. Roma 16:16. Mga iglesia ni Kristo. Mga ang iglesia ni nakasulat. Cristo. Yung unang Korinto 1:2, tinawag siyang Iglesia ng Diyos. Opo. Sa unang Timoteo 3:15, tinawag siyang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At marami pong katawagan sa Biblia. Tinawag niya siya Iglesia ng mga panganay, Iglesia ng mga banal, Iglesia na nasa Hudiya. Pero iisang iglesia yan. Ayun. na itinayo Marami ng ating ang Panginoon katawagan, Jesucristo. pero iisa ang iglesia. Iisa po yan. Opo. Ngayon sa ating panahon, kapatid na Jerry, Mhm. papaano malaman ang tunay na iglesia na sa Panginoon? Malalaman po natin ang tunay na iglesia ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga aral. Pakiulit po. Sa pamamagitan ng kanyang mga aral Ayun. or doktrina. Mhm. 7:17 po ng Aklat ng Juan. Ano po Pakinggan ang ating ninyo. mababasa? Ang sabi po ng Biblia ay ganito. Mhm. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos, kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Opo. Sa Ingles, ang ganda, Pastor Jomel, na nakalagay sa King James Version, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, Ayun. whether it be of God, Opo. or whether I speak of myself. Ayun. So, sa doktrina ho, sa aral po makikilala ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun. So sa makatuwid, merong doktrina na dapat makita. Yung bang iglesia ng Seventh-day Adventist, merong doktrina na nasa Biblia, kapatid na Jerry? Meron po, siyempre, ang Seventh-day Adventist ay walang sariling kanya na doktrina, kundi yumapos sa doktrina ng Biblia. Sa makatuwid, ang Seventh-day Adventist ay merong doktrina sa Biblia. Bakit Seventh-day Adventist ang tunay na iglesia sa mga huling araw? Ang dahilan sapagkat ang Seventh-day Adventist ay may taglay na doktrina na nakasulat sa Biblia. Halimbawa, 44 po ng Aklat ng Ezekiel, versikulo 23 at 24, ito Opo. po ang ating mababasa. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis, Opo. at sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol. Ayon sa aking mga katulan ay kanilang hahatulan, at kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan, at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Dito po nagpapahiwatig kung ano ang pagkakakilanlan, Pastor Jomel, ng Opo. tunay na aral ng iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, sila ay magtuturo sa kanyang bayan ng pagkakaiba ng banal at karaniwan. Pagka may iglesia po na nagtuturo ng pagkakaiba ng banal at karaniwan, sa Diyos po yan. Ayun. Kapag ang iglesia nagtuturo ng pagkakaiba ng marumi at malinis, sa Diyos po yan. Pero pag mayroong iglesia nagsasabing, lahat yan, pare-parehas nilinis ni Kristo, hindi sa Diyos yan. Ayun. Kahit ang pangalan ng samahang yan, mababasa sa Biblia, dahil ang aral niyan, hindi mababasa sa Biblia. Ayun. Kapag ang iglesia ay nagtuturo ng kautusan ng Diyos, sa Diyos yan. Pero kapag ang iglesia nagsasabing, wala na yung mga kautusan, ipinako na sa krus ni Kristo, hindi tunay na sa Diyos yan. Kapag may iglesia nagtuturo na dapat mong ipagilin ang Sabat, sa Diyos yan. Pero pag may iglesia na sinisipa at tinutuligsa at doktrina ng Biblia sa Sabat, hindi sa Diyos yan. Ngayon, ang tanong mo, Pastor Jomel, bakit Seventh-day Adventist? Opo, kasi marami po ang nagsasabi, kami ang tunay sapagkat ang pangalan namin ay nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, dadako tayo doon sapagkat ang sabi mo, ang tunay na iglesia sa mga huling araw ay makikita sa doktrina. Opo. At binanggit mo nga at inisa-isa mo. Ngayon, yung bang Seventh-day Adventist, saan kinuha yung kanyang pangalan na Seventh-day Adventist? At bakit yun ang pangalan? Ito po kasing Seventh-day Adventist, hindi ito official na kailangang mababasa ang kanyang pangalan sa Biblia, Pastor Jomel, sapagkat ang pagkakakilala ng tunay na sa Diyos sa turo, sa aral. Opo. Ang salitang Seventh-day Adventist na siya pong ating ipinarehistro at pagkakakilanlan sa ating pong grupo, nagpapahiwatig ng
katangian ng aral na taglay ng Seventh-day Adventist. Ayun. Seventh day, sapagkat mababasa mo sa Biblia na ang samahang ito nangingili ng ikapitong araw. Ayun. Tulad po ng ating mababasa sa Genesis Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 1 hanggang 3. Babasahin ko po sa inyo sa King James Version. Ganito po nakalagay. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, ordinarya ng seventh day, Opo. God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day. Ordinaryan din ang seventh day from all His work which He had done. Verse 3, and God blessed the seventh day and sanctified, because that in it He had rested from all His work Opo. which God created and made. Naroon yung seventh day. Kaya Seventh-day Adventist. Paano naman yung salitang Adventist? Yung Adventist po ay galing sa salitang Latin na Adventum. At yan ay pinanggalingan niya Adventum Adventist. Nang ibig sabihin po niya naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Po. Mababasa naman natin yan sa 9:28 ng aklat ng Hebreo. Opo. Ang sabi po ay ganito, gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalawa ay pakikita na hiwalay sa kasalanan, siya ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Ayun. Ang ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga nagsisipaghintay sa Kanya. Ang tawag po diyan sa mga nagsisipaghintay sa kanila, sa Kanya, ay Adventum sa salin ng Latin, lalo na sa Tito 2:13, Adventum, meaning to say, ay naghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo. O mas kilalang dapat tawagin sa Ingles na Adventist. Ayun. So makita natin, kapatid na Jerry, na ang tunay na iglesia hindi nakikita sa pangalan. Hindi nakikilala sa pagkiklaim na ang pangalan namin nasa Biblia. Kundi ito'y nakikilala sa aral. Tama. Sa makatuwid, yung salitang Seventh-day Adventist, ito'y identity ng tunay na iglesia. Na galing sa aral Ayun. ng pagkakakilanlan niya. At bakit nga ba hindi sa pangalan? Kapitulo 139, versikulo 20 ng aklat ng awit. Ano po ang sinasabi ng talata na iyan, kapatid na Ito Jerry? po nakalagay, isang malaking babala sa inyong mga nagsusuri na ingatan po ninyo ito sapagkat meron pong mga nagtuturo ng ganito sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ayun. Yung pong ibang mga mandaraya, gagamitin yung pangalan ng Diyos, kaaway ng Diyos, Para makapandaya. Ay kaya sabi ni Kristo sa Mateo 24, mag-ingat kayo sapagkat maraming magsisiparito sa aking pangalan. Ayun. Hindi naman gagamit ng pangalan ni Satanas o ni Lucifer yan para makapandaya. Ayun. Ang gagamitin niya, pangalan ng Diyos na ikinapit sa iglesia. Pangalan ni Kristo na ikinapit sa iglesia para makapandaya. Pero kung ang pangalan ni Lucifer o pangalan ng Diablo ilagay mo sa iglesia, walang sasama diyan. Wala. Pero kapag ginamit mo yung iglesia na mababasa sa Biblia, kinopya lang, ay nako makakapandaya. Ayun. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sapagkat sa pamamagitan ng pangalan, dadayain kayo, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo at maging sa ating binasa. Ayun. Salamat, kapatid na Jerry. So makita natin, mga minamahal na mga kapatid, na ang tunay na iglesia hindi sa pangalan na kinopya sa Biblia makikilala, kundi ang sabi ng iyong binasa kanina, makikilala sa turo. Opo. Kaya ang Seventh-day Adventist, nakikilala siya kung bakit Seventh-day Adventist, sapagkat yun ang turo ng Biblia. Nangingili ng ikapitong araw at naghihintay sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Tama. Kaya ang Seventh-day Adventist ay merong aral na niyakap mula sa banal na kasulatan. Kaya naging identity siya kung bakit siya ang tunay na iglesia sa mga huling araw. Mga minamahal na mga kapatid, nawa nabigyan namin ng malinaw na kasagutan kung alin ang tunay na iglesia sa huling araw. Yan po ang Seventh-day Adventist Church. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.